Good morning. So yun nga ang paliwanag. So tuloy natin yung kwento. Yung paliwanag ng agent nung na-booking na siya, nung nalaman na yung nakarating na sa kanya yung balita na alam na namin. Yung paliwanag niya na ano daw, ililipat daw niya itong si tenant sa ibang unit kasi daw hindi kasi daw feeling niya daw mas capable yung tenant na sinasabi niya sa akin na itong yung hinututan niya ako about sa aircon. So yun daw dapat ang ilalagay niya sa akin kasi mas capable daw itong feeling niya, mas capable itong bagong ililipat niya sa akin. So sasabihin niya na mas capable magbayad itong ililipat niya ay yung bagong tenant na sinasabi niya, which is itong nakatira ngayon. Inagbayad na siya ng 1 month advance, 1 month deposit. So paano niya masasabing hindi capable to? Tapos sabi niya tatawag daw siya, magpapaliwanag daw siya sa bigla siyang sagsabi na tatawag daw siya at magpapaliwanag daw siya. Siguro napagtanto niya na mali yung sinabi niya na sa message na feeling niya mas capable yung sinasabi niya sa akin na tenant na itong may bata na nangihingi ng aircon, ganyan. So yun ang sinasabi niya na ilalagay niya sa akin kasi mas capable daw yung itong ano. So feeling na siguro mali siya ng sinabi. Kaya nagsabi siya na tatawag daw siya sa akin para magpaliwanag kasi mahirap daw magpaliwanag sa message. So nung tumawag siya sa akin, mali na naman ang sinabi niya. Hindi na magkakatugma lahat ng sinabi niya. Sabi niya, yun nga daw nung sinabi ko nung tinanong ko siya kung sino tong tao na to na nag try to contact sa aking FB, tapos sabi niya yung nangungupahan. Tapos bigla daw siyang ay patay, sabi niya nagkamali daw siya ng akala na yung akala daw niyang unit ko ay nasa 8th floor, tapos yung unit naman ng 8th floor, akala daw niyang may-ari nun ay nasa 12th floor sa unit ko. Hindi na magkakatugma. So sabi ko, so asa na kako yung yung cabinet, yung fire extinguisher, yung aircon. Tapos yun nga madam, nandun nga sa 8th floor kasi nga nandoon siya. Akala ko nga kasi ang unit mo is nasa 8th floor. Tapos nung nagpapaliwanag siya, sabi niya, inaamin ko madam, may pagkakamali ako, ganyan ganyan. Sabi ko kasi nakakadismaya, yung dadatnan mo doon wala lahat ng mga pinabili, 'di ba? Syempre hindi madali kumita ng pera tapos wala lahat. Tapos nakakadismaya, 'di ba? Kasi may tao na palang nakatira doon. Tapos sabi niya, palagi siya na gano'n, pasensya talaga madam, pasensya, ayusin ko to, ayusin ko. Tapos itatry daw niyang anuhin yung sa 8th floor na ibenta niya yung aircon daw para bayaran na lang sa akin yung nailagay doon sa 8th floor na aircon daw. Sabi ko sige, tapos pakiakit na lang ako yung fire extinguisher. At saka yung fire extinguisher, hindi siya gaanong, kung yun pinakamalaki, mabigat siya, pero kaya naman ng isang tao na isang lalaki para mabuhat yun saka hindi mo naman bubuhatan, may elevator eh. Mabubuhat mo lang siya hanggang doon sa may elevator. O kaya maghanap ka ng pushcart, di ba? Hindi niyo yun maakyat-akyat. Kasi feeling ko wala talagang fire extinguisher na binili. So to cut the story short, sabi niya ano daw niya yung aircon, pababayaran niya yung aircon. Tapos nung time na nagpaliwanag siya, sabi niya nag-send siya sa akin ng screenshot ng convo niya na yun nga pinaliwanag niya dun sa intro na nagkamali nga siya, ganyan ganyan. Tapos sabi niya
tuwing Sabado or Linggo daw yung pumupunta yung may-ari ng 8th floor. Yun nga, isang buwan ng November, mula nung na-booking siya, walang nangyari yung mga Sabado at Linggo. Tapos sabi ko, palagi ko siyang sinisingil pag tuwing Sabado or Linggo. Madami hindi nagpunta, ganyan. Sabi ko, ang dami mo ng Sabado at Linggo na dumating. Wala. Sabi niya, di ba nga ma'am, madam, may bagyong dumating. Nasisi pa yung bagyo. Which is pwede namang magpadala yung pera through GCash o kaya bank o whatever na mga way ng padalahan, di ba? At saka isang buwan ng November, wala talaga, ang nangyari lang yun, niayos niya yung kontrata ng tenant. Yun lang ang niayos niya. Pero the rest, yung fire extinguisher, hindi niya talaga niakyat yun. Porket hindi kami nagkita, hindi walang bantay sa bata, ganun, ang dami niyang dahilan. Tapos November 27, sabi niya, madam, magbabayad niya yung katapusan. November 27 yun, katapusan daw ng siguro nung buwan na yun. Dumating ang katapusan, walang nangyari, wala man ang paliwanag. Ang sabi ko sa kanya, ayusin mo lang na, sabi ko, be sure na tumarin yung pangako mo kasi buong buwan ka nang nangako. Tama naman na siguro yung isang buwan na pag-aantay. Otherwise ako gagawa na ako ng aksyon sa opisina. Pero kahit sinabi ko pa yun, hindi nedman niya pa rin yan. So walang nangyari, walang nangyaring bayaran. Hindi siya nagbayad at wala man lang siya, madam, pasensya na, hindi makakabayad. Walang abiso, wala lahat. So nga, isang buwan akong nagantay sa kanya, sa mga pangako niya, wala. As in, wala. Tapos palagi niyang inaayos ko yung yung cabinet. Kung aayusin mo, isang buwan, sapat na para magpagawa ka ng cabinet. Nung November na booking siya, isang buwan dapat, kung gusto niyang ayusin yung atraso niya, dapat nagpagawa na siya ng cabinet. Isang buwan, sobrang time na yun. So ako talaga, sobrang stress na ako kasi hindi biro ang 70 plus na pera, diba? Ang hirap kumita, ang hirap magtrabaho. Ang iba pa doon, inutang ko pa yun. So ganun lang, siya lang makikinabang. Baga, ikaw nagtrabaho para sa kanya. Ang swerte naman, di ba? Tapos nung sinisingil ko siya, sabi niya, yung tenant dapat nagbayad na rin siya. Kasi mag-iisang buwan na yun. So it means, ang tagal na palang nakatira. Akala ko nung katapusan lang nung October siya nakatira, yung tenant. So iniisip ko, bakit ka ako magbabayad niya ang tenant kung katapusan lang tumira ang tenant? Sabi ko sa kanya, nabigay na sa'yo ang 1 month deposit, 1 month advance. So bakit Tapos nung siningil ko na ang tenant, sabi niya, madam, October 12 pa po kami naglipat. Tingnan mo, ang tagal na palang nakalipat ang tenant na hindi sinabi sa akin. Nung October 12 na yun, yung time na yun na nawawala ang susi daw. So kung nawawala ang susi, alam niya yung unit ko. So it means, hindi alibay lang niya na nagkapalit. Nakala niya ang unit ko is nasa 8th floor. Kasi paano mawawala ang susi ko? Ang susi ko nasa 12th floor. At tapos isipin niya, unit ko daw is nasa 8th floor. Tapos kung mawawala ang susi, so alam niya nasa 12th floor kung mawawala man ang susi, di ba? Puro siya alibay. So may nakatira na pala nung October 12. Sobrang tagal nang nakatira. Nung time na yun, ginigisan niya ako sa pambili ng ganito. Pinabili niya ako nagpabili ako ng fire extinguisher.
Hindi bibinili. Tapos kung ano-ano pang sinasabi niya sa kapatid ko. Kasi syempre naawa na yung kapatid ko, pamilya ko yan sila eh. Kasi naawa na sila kasi mamaya ano daw ang gawin ko. Kasi syempre stress na ako. Sinabihan niya pa yung kapatid ko na pakialamera daw. Kami daw nag-usap na nakikiano naman daw siya. Nakikipag ano siya sa akin. Siya lang ang magsasabi na magbabayad siya, pero hindi naman niya tinutupad lahat ng mga pangako niya. So by the time of December, first week ng December, nagpabarangay kami. Pinabarangay ko na siya. Hindi siya sumipot. Tinatawagan siya. Hindi rin siya sumagot. Pinuntahan siya sa unit na tinitirahan niya. Hindi siya sumipot. Issue daw masakit. May sakit. Nanginginig-inig daw. Kung wala ka talagang atraso, sisipot ka. Or bababain mo siya. Kung hindi ka makababa, pakyatin mo sila. Harapin mo. Sabihin mo kung pwede bang magbayad ako ganyan. Pero hindi. Iniiwasan mo tapos babalik ta rin niya ako. Nakisyo daw ako ang hindi nakikipag-usap. Edi wow. May mga messages siya na hindi ko sinasagot dahil napagod na ako, puro pangako. Tapos ang kapal pa talaga ng mukha, siya yung magsasabing ako yung hindi nakikipag-usap. Humaharap daw siya. Paano siya humarap? Hindi nga siya humarap sa barangay eh. Kung totoong humaharap siya, hindi dapat humarap siya sa barangay. Pilit daw ni inaayos ang problema. Pero wala naman siyang ginagawa. Puro da lang siya ng dada. Kuda ng kuda. Mas malala pa siya sa babae. Dapat kung gusto niyang ayusin, magbayad siya, pero wala. Tinatanggi niyang hindi siya scammer. Anong ginagawa niya?